Ako nung natutunan ko maging tracker, nung una, isa lang unit ko, natutuwa naman ako. Pero ngayon, yung dalawa unit ko, ako lumabas ng isa, mas natutuwa ako. Puntakin mo, gaano kamahal ang sweldo ng driver dito sa Laguna? 1,000. Hindi akin na lang yung 1,000, di ba? Kaya, eto, ngayon, nandito ako sa Laguna ngayon. Pero, huwag kayong magta-tracker guys, pagka mahina yung ano nyo, mahina yung tip-tip. Huwag kayong papasok sa transport pag wala kayong idea sa sasakyan din. Tapos, mababa yung pasensya nyo. Kasi medyo mahaba yung PCan dito kasi hindi naman to yung sari-sari store na short term. Na pagka bumili ka ng produkto, may tubo kang piso. Hindi ito ganun. Ang pagta-tracker, pagtapos mo may deliver produkto mo, maselan siya, medyo may konting pagod, which is, ewan ko, para sa akin yung isang oras na pinagpapawisan ako, hagardo itsura ko, pero dati kasi pag pinagpapawisan ako, dugyot. Pero nung nasa kay Watson ako, pinagpapawisan ako, parang hot in the tank. Pero anyway, balik tayo. Masarap mag-tracker. Lalo pagka nakuha mo yung pinaka-demands ng tracking. Tapos sa buong isang taon pa wala ka pang walang butas yung yung delivery mo, pick up mo. Ibig sabihin wala kang bakante, walang matumal, 26 days a month or 30 days a month. Ay, napakasarap. 3 unit mo or 4, baka pwede ka nang mag-Raptor nun, may magmamonthly na. Kung direkta ka. Pero kung di ka naman direkta, saka warehouse, medyo maghanap ka. Actually, ako, meron akong meals permit, meron akong BIR. Kaya kaway-kaway, mga taga 4 piece. Ako yung ninong nyo. Nagbabayad ako ng tax. Okay, taxpayer ako. Tapos the same time, ako rin yung operator, ako rin yung driver, ako rin yung kargador. Ang sarap sa pakiramdam, di ba? Oo. Sabi nila mahirap, mas mahirap yung wala akong binubunot. Ngayon sabi mo sa akin, sumusweldo ka ng minimum na magaan yung upo mo. Minimum, pamigay ko na lang ngayon yun. Pamigay ko. Ako sa warehouse, pamigay sa... Hindi ko na siya iniisip na income. Gastos na lang ngayon yung within a day. Diba? Kaya